Ilang Welcome sa sandali pa ay Tagalog si Manhwa Zhao Yan Recap. naman ang tinawag ni Zhang Zuan. Nagulat naman ito sa natuklasan niya na siya raw pala ay nagtataglay ng pure yin body. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Zhao Yan na tama raw ito. Siya raw ay walang sakit. Sa halip, siya raw ay nagtataglay ng pure yin body na siya rong ninanais ng maraming kababaihan. Ang yin chi raw na nasa kanyang katawan ay napakalakas. At kung ito raw ay magagabayan ng maayos, ang cultivation daw nito ay mabilis na tataas. Sadyang nakakaawa raw at walang nakapansin nito. At mas pinili pa raw nito na i-cultivate ang Baibao technique. Ang pag-cultivate daw ng technique na may ganitong yin nature sa tulad niyang mayroong pure yin body ay ang siyang nagpapalala ng kanyang sitwasyon. Ang bukod tanging solusyon lang daw dito ay ang mahanap ang teknik na kayang mag-unleash ng potensyal sa kanyang katawan. Sumagot naman si Zhao Ya at tinanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang tamang uri ng teknik ang dapat niyang i-cultivate. Sumagot naman si Zhang Zuan na pupunta raw siya sa book vault bukas at titingnan niya raw kung ano ang teknik na angkop kay Zhao Ya. Yumuko naman si Zhao Ya at nagpasalamat. At si Yuan Tao naman ang tinawag ni Zhang Zuan. Makikita namang umiiyak si Yuan Tao at tumutulo pa nga ang sipon nito habang nagpapasalamat kay Zhang Zuan sa binigay nito na libro ng teknik. Niyakap nito ang bida natin at patuloy na nagpasalamat dahil ang teknik daw na ibinigay nito ay binago ng maayos upang umangkop sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na bigyan din daw nito ng atensyon ang hygiene niya. Nagpupumiglas naman si Zhang Zuan na makawala sa higpit ng pagkakayakap ni Yuan Tao. At sinabing bitawan daw muna siya nito. Napasabi naman ito sa kanyang sarili na ang binigay niya raw kay Yuan Tao ay isinaayos na Hongqian 9 level spells, level 1. Hindi man daw ito naayos ng husto, ngunit ito raw ay higit na mas effective kumpara sa original. Samantala, ang lakas naman ni Zheng Yang ay mas lalong tumaas pa matapos niya itong bigyan ng advice. Ilang sandali pa ay natapos niya ng bigyan ng advice ang lahat ng mag-aaral niya. Nagsalita ito at sinabi sa kanila na mahirap daw ang pinagdaanan niya upang matukoy at mabigyan ng solusyon ang mga individual nitong mga problema. Kaya magsikap daw ang mga ito sa kanilang cultivation. Maya-maya pa ay may sumipa sa pinto. At isinigaw nito ang pangalan ng ating bida. Napalingon naman ang mga mag-aaral dito at nagtaka. At mukhang kilala ito ni Wang Ying. Ito pala ay si Wang Tao. Ito ay nasa body nourishing stage, ang pang-apat na stage ng cultivation. Nagsalita ito at sinabi sa ating bida na maaari daw itong makapangloko ng iba gamit ang kanyang nonsense ngunit ang lakas naman daw ng loob nito na damay ang nakababata niya kapatid na babae. Ito raw ay masasangkot sa isang malaking problema. Galit nitong idinagdag na bibigyan niya raw si Zhang Zuan ng 10 minuto upang i-withdraw ang nakababata niyang kapatid at si Miss Zhao Ya sa kanyang leksyon ngayon at palalampasan niya raw ito. Makikita namang lumapit si Wang Ying dito at akmang pipigilan ito ngunit patuloy pa rin itong nagsalita at sinabing kung hindi niya raw i-withdraw ang dalawa, kahit na teacher pa siya wag raw itong sisisihin dahil hindi raw ito magpipigil. Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na umalis na ito dahil may lesson pa siya. Ngunit tinuya lang ito ni Wang Tao na sa level daw ni Zhang Zuan ano raw ba ang maituturo niya. Isa lang daw magalang na formula ang pagtawag sa kanya na teacher, sino raw ba siya sa tingin niya? Ilang sandali pa ay nag-release si Zhang Zuan ng aura na nagdedepek ng isang dilaw na tegre na siya namang ikinagulat ni Wang Tao. Halos manginig ito at sinabing nararamdaman niya lang daw ang ganito kalakas na aura sa kanyang master. Paano raw ito nagagawa ng walang silbing si Zhang Zuan na nasa level 3 cultivation stage lang? Napamura ito at napasabing bakit daw ba siya nakakaramdam ng takot dito. Hinawakan nito ang kanyang espada at sinabing pag lumabas raw ito paano pa raw niya maipapakita ang mukha niya sa mga tao. Paano niya pa raw mapapangalagaan ang prestige niya. Kaya nag-quick step ito at mabilis na nilampasan si Wang Ying. Binunot nito ang kanyang espada, tumalon at sumigaw na mamamatay raw si Zhang Zuan. Nag-alala naman si Wang Ying kay Zhang Zuan.
At inatake na nga ni Wang Tao si Zhang Zuan ngunit sinanggalang ito ni Zhang Zuan gamit lamang ang kanyang dalawang daliri at ni hindi man lang ito tiningnan. Nagulantang naman si Wang Tao dito. Paano raw ito naging posible na mablock ng walang silbing ito na nasa level 3 lang ang kanyang atake gamit lamang ang dalawang daliri? Nanginginig nitong hinagpitin ang pagkakahawak nito sa kanyang espada at sinabing maging ang mga elders na nasa acupoint opening stage daw ay hindi ito kayang gawin. Paano raw ito nagawa ni Zhang Zuan? Umatake itong muli at sinabing malamang swerte lang daw ito. Ngunit sinanggalang ulit ito ni Zhang Zuan gamit uli ang kanyang dalawang daliri at inipit ito na siyang naging dahilan upang hindi nito maigalaw ang kanyang espada. Napaisip naman si Wang Tao na ang ibig daw ba nitong sabihin wala na sa Chi formation stage ang tunay na lakas ni Zhang Zuan. Ngunit napaka-imposible daw nito. Nung nakaraang teacher qualification assessment daw ang power daw nito ay nasa peak ng Chi formation stage lang. At bukod pa ron kung nag-increase man daw ang cultivation base nito dapat na sa body nourishing stage lang daw ito ngayon at imposible na masangga nito ang kanyang atake gamit lamang ang dalawang daliri. Ilang sandali pa ay isinwing ni Zhang Zuan ang espada at itinapon palabas si Wang Tao. Samantala, makikita namang nasa labas si Yao Han na nakikinig sa ingay na nagmumula sa loob at sinabi nitong mukhang tinuturuan daw ni Wang Tao si Zhang Zuan ng leksyon. Maya-maya pa ay sumilip ito dahil gusto niya raw makita na mapahiya si Zhang Zuan. Ngunit nanlaki ang mata niya nang makita niyang mayroong paparating. Ito pala ay si Wang Tao na tumilapon papunta sa kanya. At makikita nga ang lakas ng impact ng pagsalpok nito sa kanya. Makikita ang nahihilong si Wang Tao na nakasandal sa piraso ng pinto at nasa likod nito si Yao Han na halos mawalan na rin ng malay. Pinagpaglang ni Zhang Zuan ang kanyang mga kamay at sinabing magpapatuloy na raw sila sa kanilang lesson. Makikita naman ang labis na pagkagulat ng mga mag-aaral. Ang atake raw na yon ay mula sa full strength ng level 4 na martial artist na nasa body nourishing stage. Ang dali lang daw nitong itinapon palabas si Wang Tao. Napasambit naman si Yuan Tao na hindi raw ba si Mr. Zhang Zuan ang pinakamahina sa buong academy. Tinatago lang daw ba ni Zhang Zuan ang lakas niya? Sa labas naman ay nagtanong si Yao Han kay Wang Tao na hindi raw ba pumunta ito upang bugbugin si Zhang Zuan, ano raw ba ang nangyari? Pilit namang tumawa si Wang Tao at sinabing nakakuha raw ito ng bagong battle technique kailan lang at aksidente raw siyang na-counter-attack gamit ang power na ito. Bagong battle technique. Na-expose mo ba ang tunay na kulay ng taong yon? Sambit naman ni Yao Han. Sumagot naman si Wang Tao na oo raw sana ngunit mayroon daw rules sa school na bawal daw mag-interrupt sa klase kaya bakit hindi na lang daw sila maghintay rito sa labas. Maghintay. Sagot naman ni Yao Han. Nagsalita naman si Yao Han at sinabing kung ganoon daw mayroon daw siyang tanong. Sige. Sagot naman ni Wang Tao basta hindi lang daw ito magtanong tungkol sa nangyari ngayon. At nagtanong nga si Yao Han kung mayroon daw bang babaeng guro sa academy na may B sa pangalan. Na mayroon daw nagkaka-interest. Sumagot naman si Wang Tao na baka ang tinutukoy raw nito ay ang goddess ng academy na si Miss Shen Biro. At ang alam niya raw na nagkaka-interest dito ay si Mr. Xiang Bin. At ang bastard raw na si Zhang Zuan ay isa rin daw dito. Zhang Zuan, Xiang Bin. Napaisip naman si Yao Han na ngayon daw kung malaman niya lang daw na si Xiang Bin ay nagkaroon ng alitan kay Zhang Zuan kahapon madali na lang daw niyang malalaman kung ito raw ba ang bumugbog sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang classroom kung saan maririnig ang isang boses na nagsasabing nasuyo ni Zhang Zuan ang mag-aaral mo. Ito pala ay si Xiang Bin at ang pinagsasabihan nito ay si Cao Xiong. Sumagot naman si Cao Xiong ng oo at pumunta raw siya upang humingi ng tulong sa lolo ni Xiang Bin dahil ito raw ang in charge sa Office of the Academic Affairs. Napastamp naman si Xiang Bin sa lamesa at sinabing hindi na raw kailangang guluhin pa ang lolo niya. Matagal niya na raw hinihintay na maturuan ng leksyon si Zhang Zuan.
At napasabi ito sa kanyang isip na kung bubugbugin naman daw niya ito ng walang rason magbibigay raw ito ng masamang impresyon kay Shenbiro. Ngunit ngayon magagawa niya na raw ito. At inanyayahan nitong umalis si Kaohsiung at sinabing mukhang kahit papaano kailangan niya pa rin ang tulong ng lolo niya upang mamagitan sa iba pang mga guro. Ngunit tungkol sa walang silbing si Zhang Zuan pupuntahan na lang daw nila ito upang bawiin ang mag-aaral ni Kaohsiung at kung tumanggi ito lulumpuhin daw nila ito. Ilang sandali pa nang naglalakad na sila nakita nila si Wang Tao. Sinabihan nito si Wang Tao na imbes daw na mag-cultivate ito sa kanyang ano raw ba ang ginagawa nito rito. Napatingin naman si Wang Tao at napasambit lang sa pangalan ni Xiang Bin. Nagsalita ito at sinabing ang nakababatang babaeng kapatid daw nito ay minanipula ni Zhang Zuan na umattend sa kanyang lesson at pumunta raw siya upang kunin ito. Pati si Miss Wang Ying ay kinuha niya rin, mukhang kailangan ko na talagang turuan ng leksyon ang Zhang Zuan na yan, sambit naman ni Xiang Bin. Nagsalita uli si Wang Tao at ipinakilala si Yao Han. Ito raw ay ang butler ni Mayor Zhao ng Baiyu City. At dinagdag pa nito na maging si Miss Zhao Ya ay niloko rin daw ni Zhang Zuan. Ganun rin pala ang nangyari sa iyo Mr. Yao. Sambit naman ni Xiang Bin kay Yao Han. Nagpatuloy ito sa pagsasalita at sinabing maaari daw silang sumunod sa kanya na pumasok sa classroom ni Zhang Zuan. Ngayon daw ay tuturuan niya ng leksyon ang taong yon na walang asal at puro nonsense lang ang lumalabas sa bunganga. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob ng classroom ni Zhang Zuan kung saan ito ay kasalukuyang nagtuturo. Makikita naman ang labis na pagkamangha ng mga mag-aaral sa galing magpaliwanag ni Zhang Zuan. Ang explanation daw nito ay nakapagbibigay liwanag sambit ng isa. Gaano man daw kakomplikado ang mga techniques at martial arts ay madali lang daw natutukoy ni Zhang Zuan ang mga flaws nito, sambit naman ng isa. Sinabi naman ng isa na kung ikukumpara raw kay Mr. Zhang Zuan, ang ama raw niya ay magmumukhang walang alam. Napasabi naman si Zhang Zuan na ano raw ba ang problema ng mga mag-aaral niya nang makita nito ang kanilang mga pagmumukha. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Mapapansin naman ang confident na aura ni Xiang Bin kasama ang tatlo pa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ano raw ba ang ginagawa ng mga ito rito. Ilang sandali pa ay nagsalita si Xiang Bin at sinabihan si Zhang Zuan na hindi niya raw akalain na magiging sobrang bold ito. Inagaw raw nito ang mag-aaral ni Mr. Kaohsiung at bukod pa ron niloko rin daw nito si Miss Wang Ying at Miss Zhao Ya. Saan daw ba ito kumukuha ng lakas ng loob? Sumagot naman si Zhang Zuan na nasa classroom daw sila, pag-usapan na lang daw nila ito mamaya. Sumagot naman si Xiang Bin na itigil na raw nito ang pagpapanggap. At sinabing i-withdraw niya raw ang mga mag-aaral na binanggit niya ngayon din dahil kung hindi natatakot daw siyang baka tapusin niya raw ang semester na ito nang naka-wheelchair. Bubugbugin mo ako. Hindi mo ba alam na ipinagbabawal ng academy ang pag-aaway ng mga guro sa loob ng compound, sambit ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Xiang Bin na kung sa iba raw mag-aalala raw siya na maparusahan ng academy, kung kay Zhang Zuan daw sa tingin daw ba nito mayroong kahit na isa sa academy na magtatanggol sa katulad nitong walang silbi. Sumagot naman si Zhang Zuan kay Xiang Bin at sinabi na ito raw ba ay dahil sa na-offend niya ito kahapon kaya naghahanap ito ng gulo ngayon. Hindi raw ba ito natatakot na baka magalit sa kanya si Shenbiro? Sinagot naman ni Xiang Bin si Zhang Zuan at sinabing buti naman at aware ito. Pumunta raw siya upang turuan ito ng leksyon at wala raw siyang pake kahit na magsumbong pa ito kay Shenbiro. Ilang sandali pa ay may napagtanto si Yao Han. Sinigawan nito si Xiang Bin at sinabing ito raw pala ang bumugbog sa kanya. Palihim namang napangiti si Zhang Zuan samantalang nagtaka naman si Xiang Bin nang makita nito ang paparating na kamao ni Yao Han. Na siyang naging dahilan upang tumalsik ang dugo nito. Napahawak naman si Xiang Bin sa kanyang bunganga at sinabi kay Yao Han na ano raw ba ang ginagawa nito. Hindi raw ba ito nagkakamali, bakit bigla na lang siya nitong inatake? Nag-aapoy naman sa galit si Yao Han at sinabihan si Xiang Bin na anong-ano raw ang ginawa niya,
hindi raw ba talaga nito alam ang nagawa nito? Sumagot naman si Xiang Bin na kahit ano pa man daw yun kapag inatake raw siya ulit ni Yao Han pagbabayaran niya raw ito. Sige gawin mo, sagot naman ni Yao Han. Ilang sandali pa ay binubugbog na nga ni Yao Han si Xiang Bin. Habang pasikreto naman na nakangiting tumitingin si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Cao Xiong kay Wang Tao kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Wang Tao na hindi niya raw alam. Pigilan mo sila, sambit naman ni Cao Xiong. Samantala, napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang sarili na gaya daw ng inaasahan mag-aaway raw ang dalawa. Ilang sandali pa ay inawat ni Wang Tao si Yao Han at sinabing kumalma lang daw ito, maaari naman dong pag-usapan ang mga bagay na ito. Sumagot naman si Yao Han na bitawan daw siya nito dahil hindi pa raw niya nabubugbog ng maayos si Xiang Bin. Makikita naman ang bukol-bukol na pagmumukha ni Xiang Bin. Napamura ito at sinabing maging ang lolo daw niya hindi siya nabugbog ng ganito. Lalabanan daw niya hanggang kamatayan si Yao Han. Ilang sandali pa ay sumigaw si Zhang Zuan na tumigil na ang mga ito. Nagsalita ito at sinabing ano man dong klase ng samaan ng loob mayroon ang dalawa sa labas daw ng classroom niya nila ito lutasin. Dahil kung hindi ipapaalam niya raw ito sa Student Affairs Office. Student Affairs Office. Sambit naman ni Xiang Bin. Napasabi rin ito sa kanyang sarili na nakakahiya raw pag nakita ng ibang mga guro na ganito ang estado niya. Kaya nakapagdesisyon itong umalis at sinigawan si Zhang Zuan na maghintay lang daw ito. Ilang sandali pa ay lumabas na ang mga mag-aaral. Nagsalita si Yuan Tao at sinabing ang exciting daw ng naging klase nila ngayong araw na ito. Sumagot naman si Zheng Yang na oo nga raw, lalo na raw yung nangyari kina Mr. Xiang at sa matandang butler. Sinabi naman ni Liu Yang na sumabog daw ang isip niya sa lakas ni Mr. Zhang Zuan. Tinanong naman ni Zhao Ya ang tito niya kung ano raw ba ang problema nito, ngunit maamo lang itong nagkamot. Nagpaalam naman si Wang Ying kay Zhang Zuan. At umalis na ito. Nang biglang may humawak sa braso niya at sinabing uuwi na raw sila. Ito pala ay ang kuya niya na si Wang Tao. Sumagot naman si Wang Ying na bakit naman daw, hindi niya raw kailangang umuwi dahil sa academy na raw siya nakatira ngayon. Sumagot naman si Wang Tao kay Wang Ying at sinabing gusto raw itong makita ng kanilang ama na siya namang ipinagtaka ni Wang Ying. Samantala, maririnig naman ang pagmumura ni Xiang Bin habang naglalakad sa ali ng academy kasama si Cao Xiong habang humihiyaw na nabugbog daw siya nang hindi niya alam ang rason. Ang araw daw na ito ay walang ibang idinulot sa kanya kundi puro kahihiyan. Humawak ito sa bukol niya at sinabing tuturuan niya raw ng leksyon si Yao Han. Sumagot naman si Cao Xiong na tama raw ito at mukhang si Zhang Zuan daw at si Yao Han ay magkasabwat. Sumagot naman si Xiang Bin na ito raw ay walang duda dahil kailanman ay hindi raw nito na-offend si Yao Han. Ngunit binugbog raw siya nito marahil ito raw ay dahil sa gusto niyang awayin si Zhang Zuan. Humarap naman si Xiang Bin kay Cao Xiong at sinabing paano raw ito nakakasigurong pinilit lang ni Zhang Zuan si Liu Yang. Sumagot naman si Cao Xiong na sigurado raw siya na hindi kagustuhan ni Liu Yang na maging guro si Zhang Zuan. Sumagot naman si Xiang Bin na mabuti. Dahil sigurado raw ito, pumunta raw ito at mag-apply para sa Enlightenment Will Trial. At siguraduhin daw nito na itaas sa maximum ang parusa pag nag-apply ito. Kailangan daw mapaalis nila si Zhang Zuan. At sumang-ayon naman si Cao Xiong. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa mansion ng Wang family. At maririnig ang tatay ni Wang Ling na pasigaw na inutusan si Wang Ling na lumahod. At sinabing aminin raw nito ang pagkakamali niya. Dinagdag pa nito na maaari raw siyang kumilala ng kahit na sinong guro, ngunit bakit naman daw pinili niya ang pinakamalala sa academy. Sumagot naman si Wang Ying at sinabi sa kanyang ama na si Mr. Zhang Zuan daw ay hindi tulad ng iniisip niya. Ito ay napaka-talented. Talented. Pag-alit na tanong ng tatay niya. At masaya namang tumango si Wang Ying.
Pasigaw namang sumagot ang ama ni Wang Ying at sinabing ang gurong iyon daw ay walang silbi at naging dahilan pa raw ito upang mahulog sa chi deviation ang kanyang mag-aaral. Mayroon daw ba itong kwalifikasyon upang maging guro ni Wang Ying?